Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ang pagtuturo ay hindi lamang po isang propesyon, isa itong bokasyon. Puno man ng paghihirap at pagsubok, pinipili pa rin ng ating mga guro na maglingkod dahil nasa puso at isipan nila ang kagustuhang turuan ang bawat mag-aaral. Tulad na lamang po ng ating letter mula sa Pangasinan na bata pa lang ay pangarap na niyang maging isang guro. Dear Dimples, ako po si Sherry, nasa late 20s at isang licensed teacher. Kasalukuyan po akong nagtuturo dito sa Lingayen, Pangasinan. Bata pa lang po ay pangarap ko na ang maging isang teacher. Kaya kahit isang kahig, isang tuka ang aming pamumuhay, hindi ito naging hadlang para ako'y makapag-aral at makapagtapos. Dahil kung talagang pursigido kang matuto at makapagtapos, ay makakamit mo ito ng may pananalig sa Diyos. Ate Dimples, batid ko po ang aking responsibilidad at hamon ng isang guro. Ano ba ang dapat kong gawin para magampanan ko ang aking tungkulin? Maraming salamat, Sherry. Alam mo ba, Sherry, sa iyong propesyon, mahabang pasensya ang kinakailangan. Hindi lang karunungan ang ibinabahagi sa ating mga estudyante, kailangan din silang pakisamahan. Kaya ngayong umaga, hihinga natin ng payo at inspirasyon ang teacher/superhero na kinagigiliwan ng kanyang mga estudyante dahil sa kanyang masining na pagtuturo. Please welcome, Teacher Eileen. Kapatid! Ngayon lang po ako talaga nakakamay ng mahusay na superhero na guro pa. Aba! Maraming salamat po. Opo po kayo, dito po tayo. Naku, napakaganda naman po ng inyong kasuotan ngayong araw na ito. Teacher, good morning po sa lahat ng mga kapatid natin. Teacher, gusto ko lang sabihin na isang karangalan ang makasama ka ngayong umaga dahil ako rin po ay laking public school. Kaway-kaway sa aking mga guro, lalong-lalo na kay Ma'am Editha Bagayan. Alam mo ba, napakalaking responsibilidad at mga sapatos ang sinusuot ng ating mga guro para naman maturuan hindi lang ng karunungan ng ating mga estudyante kundi ng mabuting asal din. Dahil kayo na ang pangalawang magulang namin, hindi po ba, Teach? Okay, eto teacher. Gusto ko lang malaman kasi ang ating letter sender ngayon ay si Sherry. Isa rin po siyang guro. Pero bata-bata pa siya. Teach, gusto kong malaman, kayo po ba ay ilang taon na pong nagtuturo? Ako po ay 28 taon nang nagtuturo. Batang-bata po! Teacher, hindi ko po akalain. Kung hindi niyo po ipagdadamot, ilang taon na po ba kayo ngayon? 51 na po 51! Teacher, saan po ba nabibili ang waistline na yan? Kasi yun po ang next question natin. Okay, teacher, gusto ko lang sabihin sa'yo na itong pag-uusapan natin ay napakahusay na usapin. Kasi lalong-lalo na ngayon ang mga bata, di ba, ay nasa gadget era na, ika nga. Pero the way you are teaching is quite different. Tinatawag siyang classic way of teaching. Ito yung kinalakihan pa rin namin. At ang maganda ay nagiging moderno dahil sa pamamaraan ng pagtuturo po ninyo. Bakit po ba napili ninyong maging isang guro? Ang aking kapatid po, yung panganay na kapatid, ay isang teacher. Ay, At nakikita ko po yung mga ginagawa niya. Para sa ko, gusto ko rin maging teacher. Yung ate Dory ko po. Siya yung aking inspirasyon. Ay, ang ganda. Ang ganda naman ng, ayan, nakikita natin sa video kanina, no, na nagtuturo ka at maraming mga batang nakikinig. And often, parang inside the classroom ba ito at minsan ba outside of the classroom Opo, also? mayroon po kasi kaming outreach program. Right. Kaya po, nagsusuot pa rin ako ng costume. Gaya po dyan. Naka-Darna ka po ba? Opo. Ay, bilang Darna, alam mo naman, ang Darna sa buhay ko ay Angel Locsin. Pero ngayon, ikaw to, Teacher Ay, Eileen. thank you po. Teacher, anong klase ng fulfillment or satisfaction po ang nakukuha ninyo sa pagtuturo sa mga bata? Dahil hindi yan madaling gawin, ha? Ibang klase pong fulfillment. Talagang iba yung saya. Pag Yes. lalo't nakikita mo may nabago sa isang bata. Sabi nga kasi kami yung kailangan ma-transform namin ang isang bata na maging mahusay, mabuting tao.
ang ganda po nung sinabi ninyo na ang mga estudyante ay magandang turuan din, no? Kung paano maging mabuting tao. Mabuting tao. Opo. Teacher, naiiyak ka. Oh, masaya po ako na narito ako sa inyong programa upang magbahagi uli ng aking kwento. Nakikita ko, teacher, na this means everything to you. At pag gumigising ka sa umaga at meron kang purpose sa buhay, isa yan sa magagandang regalo ng Diyos sa atin. Na magkaroon ng pagkakataon na tumayo, gumising, huminga, at magturo. At maglingkod. Maganda po yung term na maglingkod. Opo. Kasi ang paglilingkod po ay may kaakibat ng mga sakripisyo. Ano po ba ang mga sakripisyong kami ninyo pong sa buhay? mga guro ay alam naman po ng lahat na talagang medyo mahirap ang trabaho. Hindi po nagtatapos sa 4 na sulok lang ng silid-aralan. Kailangan pa rin namin puntahan, kumustahin ang aming mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan, lalo na po yung mga laging absent, yung mga kapos sa pamumuhay. Kaya po kaming mga guro, kami po yung tumatayong ikalawang magulang talaga. Ang bata, pag walang baon, bibigyan namin ng pagkain, ng pamasahe, para lang po maitawid sila at makatapos. Ang ganda, teacher. Okay, teach, ang dami ko pang gustong itanong. Matatapos ang buong programa na ito na marami kang ma-inspire ng mga kapatid nating nanonood, bata man, matanda, magulang at mga anak. Teacher, pasampulan mo naman ako kasi ngayon lang kami makakakita ng isang guro na naka-costume kapag nagtuturo. Gusto po sana namin ng isang sample dito sa Sige studio po. ng inyong estilo ng pagtuturo. Sige po, yun po ako. Sige po, ako po ang inyong estudyante or sila po, mga nanonood po. Ayan. Isang kwento para sa inyo. Araw-araw, maraming gawaing bahay si Nanay Dina. Pero, isang umaga, wala akong narinig na ingay mula sa kusina. Hinanap ko si Nanay Dina sa bakuran, sa kusina at sa likod bahay. Ngunit, wala siya. Nagpunta ako sa silid. Nakita ko siyang nakahiga at matamlay siya. Binabantayan siya ni tatay. May sakit si Nanay Dina at kailangang magpahinga ang sabi ng aking tatay. Inalagaan namin si Nanay Dina. Mula noon, tulong-tulong na kami sa gawaing bahay. Yan! Naku, maraming salamat, Teacher Aileen! Apakaganda ng pagkikwento mo, buhay na buhay. At alam mo ba, kaya ang naaalala ko rin sa aking mga guro, siguro kaya napunta ako, kung nasaan ako ngayon ay dahil din sa kanila. Malaking bagay yun. Kaya mula po sa lahat ng mga natuturuan ninyo at kagaya na rin po namin na na-bless ng inyong presensya ngayong araw na ito at ang letter sender natin na si Sherry, isang malaking inspirasyon ka po, ma'am. At sana po wag po kayong mapapagod magturo. Nandito po kami para sumuporta palagi po sa inyo at abangan ang mga costume pa ninyo sa araw-araw. Thank you. Thank you Teacher po. Aileen, maraming salamat. Maraming salamat po Ayan. sa pag-anyaya. Opo, maraming salamat po. Sana po babalik kayo sa muli. Babalik po. Ha. Abangan po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.